i-grease natin yan eh. Medyo nakahiga ng konti. Lalay sa kamay natin yan. Oh, may tayo na. Wala pa na. Talaga. Kaya ako sabi ko, hindi ka pwedeng ano eh. Uy, magandang buhay. Napakaganda ng araw, mga ka-farmer. Sisilipin natin kasi in-spray ko nga pala to nung isang araw. Problema, di ano, okay din naman Kaya lang, meron na namang ibang nangangain. Buwisit talaga. Kaya alam nyo mga ka-farmer, totoo lang, kapag kayo po ay pumunta sa palengke, nakita nyo napakaganda ng talong, napakaganda ng ano, naku po, expect nyo yan po ay sagana sa spray kasi hirap po i-maintain, daming kalaban unless naka greenhouse ka, pero pinapasok pa din naman, di ba? So ayun po, lalo na yung mga pechay na makikita ninyo na wala man lang kagat ng uod, ang ganda. Medyo ano, kaya kung meron po kayong lupa at libangan, pwede kayong magtanim ng pechay sa kahit nga po sa ano sa bote ng Coca-Cola, 'di ba? Yung mga ganon. Pwede po 'yon. Oh, asan na yung dinibitbit mo? Ayun, iposisyon na natin. Kasi mag-umpisa tayo dito kung teka, ano bang iaano ko dito? Anim pala yung kuya. Ha? O, 6 yun, 6. Dito yun, dito. Mag-umpisa tayo dito. Bukado, mangga. Arto ito. Pa-slide daw Subukan natin. Ipa-slant natin ng konti. Ang ganda na ng ating sili Wow. Hindi tayo nag-fungicide dito. Ha? May bunga na nga. Ganda talaga ng kamay mo, no? Na. Na? Sa gamot. Dito tayo kuhukay isa Ito inapakan ko na nga Yan. Avocado. May ano yun Ay teka, wag mo munang lagay mo lang muna dyan. Kasi may mga ano yun iba-ibang variety yun. May nakataling straw, wag mo tatanggalin yung straw. Ne. Ayan, sige. At buhatin niya lang muna. Kunin ko lang po yung listahan kasi ano yun nakalimutan ko kung anong kulay, kung anong variety, para at least alam ko po yung babalikan natin sa video kung ano yung ito yung evergreen, ito yung giant, kasi ilang pang variety yan? 4. 3 variety. 4 na variety pala. Evergreen, cardinal, giant, tsaka has. Farmer. So, ayun. Pero bala ko pandagdagan yan kasi pwede mong mapagkakitaan actually di ba? Avocado, mga farmer. Lalo na sana magtuloy-tuloy itong kainan natin. Pwede nating ilagay yan dyan. Every, sabihin mo Saturday, Sunday. Diba? Per kilo. So, yun. Benta natin. Makakuha lang natin yung sa farm operation, hindi malaking bagay na. Diba? So, kaya ayan po. Yan naman ay, tingnan nyo. Ayan. Diba? Ganda, men. Pero pag-aaralan ko po kung paano mag-pruning pa. Kasi napaka-importante din po niyan. Pruning. So ito siguro mga 3 years. Kung magandang pag-aalaga, magbubunga na. 3 years. Pero pagka yung ikaw ay isang excited na tao, parang ang tagal. Pero ang tanong, kailan mo umpisahan? Kaya mga nasa abroad dyan na may mga lupa at hindi pa kayo magre-retire, pero umpisahan nyo na ngayon kasi para walang sayang. Kaya lang ang biggest na challenge po sa inyo na kung kayo ay magpapatanim na is gagastos talaga kayo. Maglalagay kayo ng isang tao na sa tag-init ay magdidilig. Yan po yung pinaka malaking problema, at sabihin mo ng 90% ng rason kaya namamatay yung mga pinapatanim po ninyo is hindi nadidilig. Pangalawa, kailangan may maglilinis ng paligid kasi kakapitan po yan ng mga sa tag-ulan. Sa tag-ulan hindi po problema ang iyong
tawag dito, ang pagdidilig. Ang kalaban mo naman dyan is yung mga baging na mga gagapang puka kay maanuhan yan, susukal. Ito. Pakita ko po sa inyo. Sasabihin na naman ni Boy Comment, dami mong alam, daldal ka ng daldal, huwag kang makinig. Ayan, eto, ayan po mga farmer ang magiging kalaban ninyo. Isa pa lang yan. So lalo na kung malaki yung lupa, medyo masukal, hindi nyo makokontrol talaga to. Kailangan talaga may tao na maglilinis. Kasi po pag kinapitan na yung halaman mo niyan, wala na. Imaginein mo, di ba? So ayun po. Kaya sa tag-init, dilig. Sa tag-araw, sa tag-ulan naman, ang kalaban nyo naman, ang bilis po niyan. Ang bilis niyan. Wild talaga yan. Pag yan tumapit sa halaman ninyo, wala na. So yan tip ko mga farmer. Tip lang yan. So syempre, tapos ito pa, iba ang malasakit ng may-ari sa caretaker. Yan ang tip ko. Syempre si caretaker, hindi ko linalahat. May caretaker na talagang naandyan, pero may caretaker na walang pakialam. Pero ito naman ang kinaganda, may video call na tayo ngayon. May video na tayo. Gamitin nyo po yung inyong cellphone. Kung gusto nyo magpalagay kayo ng CCTV, o kaya sabihin nyo, videohan mo nga yung mga tinanim mo, ipakita mo sa akin. Yan. Kaya yun lang ang tip ko mga farmer. Ipakita mo, i-video mo, i-send mo sa akin. Yung avocado nasaan na, yung mangga nasaan na, saan mo itananim. Actually pwede nyo pang i-direct, dyan mo itanim, dyan mo itanim, diba? Kayo pa rin ang magiging direct, virtual nga lang, pero at least nakapag-umpisa na po kayo. Kasi matagal syempre hindi naman tayo time talaga, kagaya niyang abokadong yan. Kita mo, 1 taon na naman ang lumipas, hindi pa kayo nagtatanim, diba? Ako nga nagsisi. So ako, actually marami na po akong tinanim, gaya na itong mga anong to. Pero yung avocado kasi, naghintay doon sa tinanim kong yon. Hindi man, bigla pong naisip na, mali talaga ang diskarte ko. Dapat talaga grafted na ang kinuha. So ayun, ito puputulin natin itong anong to, tumubo na to. Dalawa pala to, pero okay, puputulin natin yan. So ayan, double rootstock to swerte tayo ito siguro yung has pink titingnan natin yan. So 1.5 po ang isa. Medyo nag-ano na, 1.5 po ang isa niyan, pero pwede na. Kay tita na bibigay sa akin ng 700 pero okay lang po. At wala kasi siya wala siyang mga varieties. Yung evergreen hinahanap natin. So ito okay lang, ito puputulin. Tapos hindi ko alam kung itong isa ito saan ba to tumubo, sa dugtungan. Huwag na muna natin putulin to, parang duda ako saan ba yung dugtungan nito. Kasi baka mamaya below the dugtungan mga ka-farmer ay wala na. Pag below the dugtungan, ano yun? Yan yung dito dinugtong saan ba? Hindi ko na makita. Matagal na to. Medyo matagal na po ito. Ito, saan ba yung dugtong? Mamaya nasa baba ng dugtong. Yari tayo. Ito yung bukol hindi naman. Okay pa. Okay lang yan. Ito lang ang puputulin natin. Tatanggalin natin yan. Wala to. Putol yan. Okay. Baka evergreen ito. Kasi dalawa yung bunga niya kuya. Dalawa. Yung bunga niya kuya hindi green lang, inog na Oo. Maano yun? Makakrema yun. Masarap daw yun. Tapos malalaki. Manipis yung balat nung kuya. Ako alam na alam mo kuya. Evergreen yung malaki. Malaki yung Tapos hinog na, green pa rin. Kaya tinawag na evergreen. Kasi mas masarap daw yung avocado na merong kulay dyan kuya, kulay violet. nagba-brown. Brown, tsaka yung
medyo pula-pula. Tapos maraming sapal, hindi masarap yun. Hindi masarap yun kuya, marami ugat yun. Marami ugat. Sa loob. Oo. So yung cardinal tsaka evergreen, yun yung, oo. Yan lang, matagal mainog yan kuya. Ha? Matagal din mainog. Hindi, pero avocado eh. Oo, stock mo lang. Oo. Pa isa-isa meron kang makakain. Oo. Ayan mga kapam. Magaling ni Kongkong ah. Ano? Kasi naninitas tayo yun. Oo. At talaga alam mo lang harvest pero mag-alaga hindi no. Nasa ano rin yan kuya eh. Di tatanim natin to medyo nakahiga daw. Bagong teknik. Abono mo muna kuya. Ihiga. Ihiga ng kaunti, ganun no. Ganun daw yan pagtanim yan. Ah. Para parang binagyo na siya. Mas matibay daw sa bagyo yung nakahiga ng tatanim. Tapos gaganon din yan eh. Medyo bibingkong ng kaunti. Higa lang na konti. Ah, higa ng kaunti. Tama nga naman ano. Mas matibay ga daw sa bagyo. Oo kuya, sinakahiga na kuya. Oo, nakahiga na. So, ayun ang gagawin natin. Kasi itong kinatatakot ko dito eh. Open eh. Ang pro. Lagyan mo lang ng ano yan, kahit diretso mo yan kuya. Lagyan mo lang ng pulos. Hindi, pero maganda na yung ano. Ihiga natin. Subukan natin. Mukhang may ano naman yun eh. Ayan mga ka-farmer, tayo ay papadaldal na naman tayo. 10 minutes na kagad. Talaga naman ah. Ayan, tapos ayan pa yung mga susunod natin gagawin. Maka ako na ang gagawa. Maka maglagay tayo ng ano, yung bubuhos natin dyan sa loob. 4 na yung nadadaling nyug. Tagal pa naman eh. Hindi pa naman nata-dwarf itong nabili kong ito. Supposed to be, mag-ano na yan eh. Kung dwarf yan, maglabas na dapat yan ng ano eh. 'Di ba? Pero ayun, fertilizer, asin at ano. Yan, problema natin. Asin at triple 14. Yan na ngayon ang pinakamagandang maglagay. So ayan, 5 meters po ang difference. Hanggang dito lang siya pala. 5 lang kasi yung isa, yung has. Ihahanap ko po yan ng medyo ano ng kaunti. Grabe dito, init. Hindi kayanin. So hanggang dito lang oh. Hanggang dito lang po yung ating ano. O baka makahanap pa tayo ng iba. Yan, dito. Pwede pa nating taniman yan. Kung gusto mo ng avocado pa, di ba? So, ayun. Kasi yung mga guyabano, yung mga mangga, pang ano lang naman natin yun. Yun naman ay panglibangan. Pero ito sana, yung avocado, kung marami-rami, pwede pa nating ibenta yan. Hindi pa alagain. So, ayun. Kaya, yung makopa, pang ano na lang naman yan eh. At least meron ka, di ba? Yun yung nasasabi na meron ako niyan. Kaya kung kayo po ay magpapatanim, huwag nyo naman punuin. Isipin nyo yung pwede nyo ibenta. Like mango, rambutan, mga magiging business ninyo. Pero ako kasi hindi naman yun ang ano, 'di ba? So gusto ko lang po makumpleto talaga halos. Hindi naman natin ko kumpletuhin. Gusto ko magkaroon pala ng maraming variety ng fruit bearing trees na makikita natin dito. Maraming klase ng fruit bearing trees. Varieties ng gaya nito, avocado, yung mangga, 'di ba? Paila-ilan tayo. Indian mango napakaganda din po kasi pangbigay sa tropa, kaibigan, kamag-anak. Ano din po. Tsaka hindi ini-spray ang Indian mango. Yun ang mga advantage niyan. So ayan na yung papaya natin, no? Biglang ganda, kaya lang yun nga ito, medyo nagkulot na. Sobrahan to ng fertilizer. Ay, sinasabi ko. Medyo ayan, no? Nagkulot. Pero ano naman yan? Makaka-recover yan. Medyo na ano ng konti. Ayan, no? Alam niyo pagka medyo nagkulot mga farmer talagang medyo na parami. Kaya sabi ko kay Kongkong wag na muna mag-fertilizer. Ayan. Medyo pa islant din yung hukay. Bigyan mo ng konting ano dyan Kong, no? For 45 degrees natin yan eh. Medyo nakahiga ng konti. Gumanda na yung talong, no? Maganda yung fertilizer na blue na yun. Ay, nakabili na po. Ay, pinya ko. Habili ako ng asin. Pang fertilizer yan.
Tapos 10 kilos lang na triple 14 muna. Ihalo natin. Sa nyug lang naman po ilalagay kasi baka tumigas na naman yung ating fertilizer. Kasi meron pa tayong Yaramila dito. Ayan, ikutan na rin natin. Meron pa tayong Yaramila. Sabi ko nga kay, mas maganda ito kaysa sa triple 14 kasi ito may mga micronutrients pa. Ito, marami-rami pa din naman yan. 15, 9, and 20. 15 na mas marami siyang potassium. So, kompleto siya. Meron siya lahat. May phosphorus, may pampaugat. Ayan o. Yung sinasabi ko. Tapos, meron pa siyang mga ano dito. Kaya maganda to. Kaya medyo mahal to mga farmer ha. Hindi to yung ano to. Kumbaga premium ano to. Gawa ng Yara. Premium yan. Ayan o. May sulfur, may boron, manganese, zinc. So, ano siya. Kompleto siya. May mga additional. Hindi lang yung triple 14 lang na nitrogen, phosphorus, potassium. So, yan, meron mga additional ano. Mas maganda siya. Uy, hindi pa rin marunong pumasok to. Alabas to nung nagbukas sila nung nakalipat sa flyer. Napakawalan ko. So, ito, kailangan din po itong iasintahan din. Tingnan nyo. Nakain na. Uubos to. Kaya gusto ko na rin maasintahan yan mga farmer kasi malaking bagay na tayong iisipin gaano. Break time ba? Wala sila. Ayun, late na nag-break itong mga to. So ayan, ang ating orange, yung pink yata yung has, dalawang pink, orange. Nako, naandun pa yata yung has ko orange, dalawang pink, tapos yellow. Ano bang kulay? Yellow. Ilan ba ang yellow? Ayun. Teka, kailangan natin masigurado yung kulay. So, dalawang yellow, evergreen. At ayun. So, bali ang green at orange. Ito yung has avocado. Has avocado to. Ayan o, maliliit nga yung dahon. So ito yung ilihiwalay natin. So ito, green giant. Ayan. Papahiga natin. Nahukay na pala ni Kongkong. Pero lalagyan po yan ng mga manure. Siyempre. Lalagyan natin ng manure yan. Ayan mga farmer, ang ating avocado. Sana po ay sabagay, ngayon naman ito ang priority natin na alam nyo na makapagpa tayo bunga at mapaganda natin. So samahan nyo po kami dito sa ating avocado journey. Dadagdagan ko pa yan, makapumunta pa ako sa palayan kay tita. Cardinal naman ang kukunin natin doon. Wala siyang evergreen ganda sana yung evergreen, pero yun po ang famous ngayon, cardinal. Kaya tingnan natin, baka yun na din lang po ang idagdag. Kasi ayokong sumugal sa has. Tinignan ko kasi ang marami daw pong pinupush nila yung has avocado ngayon sa Mindanao, which is knowing the climate, talagang maganda po ang klima sa Mindanao. Compare po dito sa atin sa Pampanga, medyo iba ang klima. Kaya medyo questionable po ang has avocado dito. Siguro kasi ang sabi 29 degrees lang nagte 37, 38 tayo dito, 36. So mukhang alanganin. Pero sumugal tayo ng isa. Natukso ako kasi tinanong ko yung sabi ko sir, sabi niya syempre baka gusto din makabenta. Pero sige, napa-oo ako ng isa. Sige, kuha ako. 1.5 din lang daw ang presyo kasi normally po 10 years ago ba, ilang taon way back, gusto ko na pong ng has nga kasi nung sa barko natikman ko yan, na-inlove ako, nag-uwi pa ako ng buto pero hindi din po namamatay siya pagka tumubo na. Tingnan natin tong grafted kung pero sabi nila yung galing daw sa buto hindi talaga obra pag has avocado. So ang mahal mga farmer ng 5,000 ata, ang liit-liit pa.
So ganun po kamahal yung Hass avocado. Pero ngayon nagmura na dahil marami na din po ang naka pag ano sa depende siguro sa klima. Titingnan natin. Subukan natin 'yan. Oh, ayun. Tapos ay may binili na rin tayong ayun, maglalagay tayo. Ang ganda pa oh. Tingnan niyo, wala pang insekto. Pero wag na nating hintayin. Maglalagay na rin po ako. So ayun. Tiyaga-tiyaga lang talaga. After 3 weeks lang naman uli o 1 month saka naman uli maglagay. Magnum. Maganda naman po, effective naman yung Magnum. Ayun oh, ganda nung Puradan, pwede din naman magbudbud after Magnum. Para lason na din sa ano. Wala, malupit ang kalaban ng nyug ngayon. Yung ano, yung beetle. Talagang kakainin yung ubod. Sige. So, 2 pink, 2 yellow. Magkadikit yan. Para magko-cross pollination ang mangyayari nito. Pero okay lang. Personal lang naman yan. Cross pollination mangyayari. Gitna natin Ha? green, kuya. Ha? Gitna natin green. Hindi. Pagtabihin mo yung ano pa. Doon na sa dulo yung green. Yan yung big. Ay. Ito puputulin na to. Grabe. Putik oh. Yun ang ano natin. Kaya pwede tayong maglagay ng tag-init. Grabe din. Pero gagawan po natin ang paraan yan. Ano kaya ito ma-prevent? Ayan oh. Tingnan nyo. Ito na yung ugat ng ano, niyog oh. Prevent yung ating erosion ba. Oy, ngayong naandito ka na, maging masaya ka. Anuhan mo galingan mo, bilisan mo lumaki para may bunga na kaagad, no? Tibayan mo sa bagyo. Ayan, yung mga payo ko sa iyo. Ito, ikaw, sacrifice ka na, huwag ka na makigulo. Kasi ibang klaseng avocado to mahaba ang ano baka ito pa yung Hass ano ba to? Parang tumubo lang kasama dun sa ano sa buto. Putulin natin. Hindi ko dala yung ano ko, yung pangputol. Dala yung itak ni Kongkong hindi niya dala. So ayun yung Hass. Tatabi natin yan. Orange label. Ayan. 2 yellow. Cardinal. Slant natin pag ganun dito. 45 degrees. Sa bundok kung hindi nabubuhay ang avocado, no? Nabubuhay ko yan. Nabubuhay din. Pero Namumunga din. ha? Tagal mo. Bunto, karamihan kasi nagtatanim yung buto. Tagal ko eh. Buto eh. Namunga yung 10-15 years, no? Oh. Kamay sa atin doon. Yung doon, buto yun eh. Kaya importante na munga kasi gano'n naman talaga galing sa buto. Ito grafted pakita ko sa iyo. Ito nagpatubo sila ng buto. Ngayon, nang tumubo na yung buto, pinutol nila yun kong. Tapos dinugsungan ng lumang avocado na. Hindi, yung avocadong namumunga na. So kung ano depending binhi ang ilalagay mo kahit ano, pwede. Sanga kuya, ganito. Yung sanga, ito na yung sanga ng namumunga na. Yun ang inilagay. Kaya ito, mga 3 years lang mamumunga na. Kung hindi mamamatay. Okay. Nakasalalay sa kamay natin yan. May tayo na. Wala pa na. Talaga. Kaya ako sabi ko, hindi ka pwedeng ano eh. Sige pa. Sige pa, 3. I love you, dapat, di ba? Yan, tapos lupa. Konting lupa lang. Konting lupa lang. Iyon, Yan.
Shoot mo. Oh, pwede na yan. Paano naman yan eh. Okay. Parang island mo pang ganyan siguro na. Tingin mo. 45 degrees eh. O yan, tama yan. Ganyan. Kulang sa lalim, no? Sa lalim ko eh. Ha? Isuksok mo kaya ng konti. May space doon eh, oh. Angat mo muna. Pag-aralan natin yan. Ipaganan mo. Oh, kain ko na muna. Ha? Kain mo na. Yan. Tingnan natin yung ano. Matagal na yan dyan sa paso kasi tingnan mo, oh. No? Dami ugat. Islan po pa ng konti kong. Yan, ganun ng konti. Tulak natin ng konti. Ano mga konti, di ko kaya ng aking ano. May pilay ako sa kaliwa eh. Pag ganun mo ng konti pa. Hindi mo pa kaya itulak na ano? Hindi. Yan. Yan. Ayos na yan. Ayos na yan. Perfect na. Yan. Gaganon yan. Sige. Yan mo na. Ulan na ang didilig dyan. Hindi na natin didiligin yan. Grabe ang bato, oh. Parang bato, ano? Ay, grabe yung ano natin. Lupa. Yan ang isa pa sa challenge natin dito. Lupa natin. Hindi talaga maganda. Pero hindi naman pipigil sa ano yan. Sa atin. Yan, shoutout pala kay sige. Ano ka? Talagang galing ka sa mga ano ah. Ayan. Okay, one down. One down tayo. Sarap ah. Sarap ng feeling pagka nakakapagtanim. Okay. Ito po ay big giant avocado. Yan po yung mga malalaki na halos 1 kilo mahigit yung isang piraso. Nakapag-harvest na rin kayo doon, Kong? Yung halos 1 kilo? More than 1 kilo pa yung isang piraso, no? O yan yung anong yan? Verde. Oo. Verde. Kahit hinog na, verde pa rin. Ayun ako lang. Magkano naman yung kinukuha yun pagka ganon? Mura lang binigay namin ko. Ha? 2.5. Ha? 2.5. Isang puno. Pero tinitingnan niyo din kung Opo kuya. Titignan na namin. kung makakailang kilo. Oo. Sino ang tagatingin nyo? Yung kapatid ko. Marunong siyang tumingin. Oo. Kaya pala hindi na bumabalik, hindi na kayo nakakabalik kasi tinitira ninyo yung may-ari na. Tapos magugulat, ang dami pala. Dami na nadala. Ha? Dami na nadala ko yan. Hindi kasi ang tanong, hindi din naman nila kasi maibebenta din yun, di ba? Mahirapan din siya kung sila maglalako, no? Oh, ganun naman talaga yun. Oh, tapos kung mangga sila magpipitas, di ba? Mahirap din naman. Tapos kung marami pang langgam, oh. Kaya ako sa mga langgam, pag hindi mo pinatay. Pero may baon na kayong Magnum niyan. Oo kuya. Pang spray na kayo, no? Ganun din, di ka din makakapitas ng mabilis, di ba? Oo. Okay. Ito nga, parang duda ako sa isang tumubong to, pero sa tingin mo, kasama niya yan, ano? Oo. Sama niya to kuya. Ha? Oo. Sama niya. Oo. Di kasi sa kalamansi, minsan pag sa ilalim siya sumupang, nasa baba nung pinagdugtungan, puputulin yun. Sa grafting ganun eh, pag naka-grafted na,
Basta yung nasa baba kung puputulin mo yon, kasi yun ibig sabihin galing pa yun sa buto na ano hindi din magbubunga yun. Ay titira mo lang talaga yung ugat ay yung sanga nung sa bago. Ayan o, kahigaan na sila lahat. Talaga maganda yan. Kaya lang ang ano natin dyan, baka may sumupang dyan sa mga ano, no, puputulin na lang natin. Ayos. Good luck. Excited na ako. After a year siguro nito, gaganda na to. 1 taon na. Kakasalan. Oo. Eto, isa pa. Legit ang ano po sa grafted, pinaka ano dyan, yung bibilhan ninyo dapat ay reliable, na talagang sabihin nyo na matagal nang nasa business na ganito. Ibig sabihin, kung sabihin mong dekada na naggaganito, dun kayo bibili. Ako sinearch ko muna seedlingan, lahat ganyan, kasi may marami pong alam mo niya, makabenta lang. Kagaya niyan, yung mga mangga, Miyazaki, sasabihin, Miyazaki po yan, sir. Tapos hindi mo na mahahabol pagka, ano, di ba? Kaya pinakamaganda talagang doon kayo direkta bibili sa ano. Kagaya ni Natita, doon sa Palayan. Talagang yan na po yung naging kanilang hanap buhay noon pa So, legit, di ba? Alam mong after ilang years, yung haharvestin mo at ibubunga ng inano mo, yun yung binili mo. Ayan, tanim na natin yung mga avocado, mga farmer. Kung ano ang reason bakit pina-slant natin ng konti, i-check nyo na lang po yung pagtatanim ng nakaganito na 45 degrees. Talagang mas ano sa bagyo. Ang ano natin dito, ito yung kalaban natin dyan is yung bagyo po. Kaya medyo pina-slant natin ang konti. Kaya thankful tayo kay Farmer Rodolph. Tama nga naman ang punto niya. Nag-agree agad ako nga, no. Kasi parang kahit i-search nyo po, no, marami naman siguro nag-upload ng ganito o baka nasa Google pa, di ba? So ayan. Kasi na yung avocado natin, yung rambutan, tatanim din natin doon. So ayan, abangan nyo na lang po at mahaba na ating video. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Tatanim na lang namin doon yung isa pang avocado. So okay na yung avocado natin.